Good morning, good afternoon para sa lahat ng aking followers and subscriber. Friends, mayroon akong gusto lang iparating sa ating mga kababayan. Para bang kung ikaw ay lumalaban sa corruption, lumalaban sa tiwali, ikaw pa yung masama. Gusto ko lang iparating sa ating mga kababayan kung kailan ako nagsimula nito. Sa panahon pa ni Pangulong Duterte. Because I retired 2014 January So masama bang punain, batikusin ang mga tiwali sa gobyerno? Hindi lang sa panahon ni Pangulong Marcos itong ginawa ko. Panahon pa ni Pangulong Duterte ito. Pero nung ako nasa serbisyo, ganun rin ako. Ang dami kong maraming mga kasamahan ko na nagtatampo sa akin. Kasi very strict ako sa pera ng taong bayan. Kaya ako ay nakikiusap kung magkaiba man tayo ng opinion. Matagal pang election para maghiwalay-walay tayo. Pero habang wala pang election, ang dapat subaybayan natin ang kaban ng ating bayan. Kung mayroong mang nasasabi kayo sa mga previous administration, walang problema yan. Pero yan ay propaganda na lamang. Bakit? Itapos na sila Anong magagawa pa natin? Unless na yan ang panawagan natin kay Pangulong Marcos na lahat ng mga tiwali sa mga nakarang administrasyon imbestigahan, hindi propaganda. Kasi kung propaganda, yan lang ay paninira sa kaaway nila sa politika. Ang mas magandang gawin ng gobyerno ngayon, ang previous administration, investigation, hindi paninira. Yun yung hiling ko. Pero ngayon kasi, administration, talagang sisirain mo, babanggain mo through social media or mainstream media because sila yung may hawak na poder. Kaya nilang itago ang mga sekreto, kaya nilang ibulgar ang mga kalaban nila. So ibig sabihin, ang tingnan natin yung nakaupo kasi magtatago sila ng sekreto. Yung mga previous, mga kaibigan, ay kayang gawin nila bendalo. Kaya nilang gumawa ng mga gawa-gawang akusasyon katulad ni Senador Marcolita, former Congressman Defensor. But anyway, nasa kaso na yan, katulad ng impeachment. Wag na natin pakialaman yung impeachment. Kasi naka-impeach na ongoing impeachment si Sara Duterte. Now, kung mapatunayan, wala tayong magagawa. Because that is true. Pero that is a political exercise. What is political exercise? Meaning, in short, magsisiraan lang sila. Okay? So gusto ko iparating sa inyo yung ginawa ko na gusto kong basahin sa harap ninyo para at least mabawas-basan yung galit niyo sa akin. Okay, ito ang tanong ko sa aking Facebook. Naka-Facebook rin ito kaya lang nakasulat. Bihira lang yung nagbabasa. Gusto nyo laging nanonood. Okay. Ito yung ginawa ko. May tanong ako sa taong bayan. Masama ba ang paglaban sa korupsyon at komunista sa ating bansa? To all my followers, relatives and friends, fellow Filipinos, I am actively advocating against corruption and communism because I believe that both can treat the peace and stability future of our country. But
If you disagree with my advocacy, I would like to ask you sincerely, what should be our solution to these two problems? How can we eliminate them or at least minimize their impact on our nation and our people? As a former officer of the Armed Forces of the Philippines, fighting for security and welfare of our country became deeply rooted in my mindset. After my retirement in December 2013, I asked myself question, what can I still contribute to my country before I leave this world? That question eventually led me to be begin in my advocacy in 2020, time of Pangulong Duterte. During the pandemic, because of my position in advocacy, some may want to label me as a DDS. Let me make my position clear. I Marcos loyalist, not to junior, but to senior. By my support is based on my own principled beliefs and understanding of our country history. If there are times when our views or objectives happen to align, particularly in fighting corruption, that does not mean I have abandoned my own principles. I believe that it choosing between two difficult choices, we should believe is the lesser evil over than the greater evil, while continuing to seek better solution for our country. At the end of the day, political labels should not divide us from a common responsibilities. As a Filipinos, we may have different beliefs, political affiliation, representative, but I believe we can still share one common goal. A better, a better, safer, or more peaceful and more prosperous Philippines. We, if we truly love our country and our people, I believe we share the same sentiment. I love the Filipino people. That's why I continue to fight for the Filipino people. Maraming salamat. Okay. So, yan yung aking prinsipyo na isinulat ko na sana naman tayo ay magkaisa para sa ating bayan. Huwag tayong kumampi o sumang-ayon na hindi naayon sa tamang pamaraan, tamang pamalakad. Labanan natin ang mga nangyari sa ating bansa. Now, masakit man na sabihin natin na bakit ngayon ka lang o ngayon lang nangyari sa panahon ni Marcos. Because ito ang the worst administration during my life, during my time. Ito yung nakita ko na the worst talaga. So, mga kababayan kong Pilipino, humihingi ako ng tawad sa inyo kung kayo man ay naniniwala kay Bongbong Marcos sa ating Pangulong Marcos. Ako, wala na akong tiwala, wala na akong tiwala. Kung kayo mayroon pa man, I will respect. Dahil yun ang paniniwala nyo. Sa akin, hindi na ako naniniwala. Kasi nanggaling na ako sa Marcos. We are part of the inner circle of Marcos sa campaign period. Alam ko ang napag-usapan at alam ko ang naging programa
na hindi natupad because of mga personal. Parang gumaganti nga ang Marcos. Pero ito lang Marcos Jr. kasi yung actually mabait ang ating Pangulo, nadidiktahan lang ng isang demonya ang siyang nagpapatakbo sa ating bansa. Kaya humingi ako ng tawad sa inyo na hindi niyo ako pwedeng mapabago ng aking kaisipan. Marami akong narinig sa aking mga kasamahan, bakit ganun si Colonel Mitran dati? Bakit ganun si Bukay? Bakit hindi niyo mapagsabihan? Hindi niyo kaya akong pagsabihan kasi prinsipyo ko ito. Advokasya ko ito na hindi pwedeng mabago habang ako ay nabubuhay at hanggang kamatayan ko dadalhin itong aking prinsipyo. Maraming salamat.